Sa ikalima at uling episode ng ating Bohol Travel Series, dito nilibot natin ang ilan sa mga tourist destinations ng Anda Bohol at bumalik sa Panglao para naman subukan ang land tour dito bago tayo bumalik ng Maynila. Tell me what you want, this time I won't take it to the heart, 'cause I know we won't make it out, I've heard it all before. Yeah, tell me what you want, let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out, we've heard it all before. It's alright. It's alright. Ang Anda ay nasa gawing silangang bahagi ng probinsya ng Bohol at may layong humigit kumulang 3 oras mula sa Panglao. Bagamat may kalayuan, sagana ito sa kakaiba at magagandang tourist destinations. Nariyan ang Kinale Beach. Ito ang isa sa kilalang beach destination dito na may malawak na dalampasigan, puting buhangin at malawak na sandbar during low tide. Sa angking ganda ng beach na ito ay dinarayo hindi lamang ng mga Pinoy, kundi pati ng mga dayuhan galing sa iba't ibang bansa. Isa din sa kagandahan dito ay hindi ganoon kadami ang mga turista, kaya't mai-enjoy nyo talaga ang dagat. Isa ding paboritong beach destination sa Anda Bohol ang Bitoon Beach. Isa naman sa katangian nito ang maliit ngunit napakagandang cove at sa paligid naman ay puno ng nagagandang rock formations. Katamtaman lang ang lalim ng tubig dito, malinis at kulay asul na tiyak mahuhumaling, mapabata o matanda. Maliban sa mga beach destinations, kilala din ang Anda sa kanilang cave pools. Isa na riyan ang Cabagnaw Cave na itinuturing na isa sa pinakamalalim na cave pools dito na umaabot ng 20 to 25 feet. Isa ito sa mga paboritong pasyalan ng marami dahil na din sa thrilling experience na hatid nito. Dahil pwede kayong mag-cliff jumping mula sa pinakaitaas ng cave. Ilang beses man ninyo ulit-ulitin. So kanina galing tayo sa Cabagnaw Cave. Yun yung one of the favorite spot dito sa Anda. So pwede kang mag-cliff diving doon sa butas doon sa cave. Then dito naman pakita natin. Yan naman yung Convento Cave. So dito medyo mas mababaw yung tubig. Even kids pwede dito yung swimming. So recommended siya. Medyo malamig lang yung tubig pero sobrang linaw ng tubig. Talagang ma-amaze ka dun sa linis at ganda ng tubig dito sa Convento Cave. Pinuntahan ko din ang Lundag Cave. Kuya ko yung panagalingan ng honey ito. Oo. Honey. Dito meron. Dito marami. Baka bulin tayo. Yan. So malapit na po tayo dun sa Lundag Cave. Medyo masukal po yung daan. Mukhang hindi talaga siya puntahan ng mga turista. Pero tatry na natin itong pasukin. Yan. Ito po yung Lundag Cave. So normally pinapasok ito, dapat may dalang flashlight. Pero since hindi naman tayo planadong pumunta dito, baka hindi natin makita yung loob. Itatry lang natin kung makakapasok tayo sa loob. Oh, meron. Ba't ang silog? Try natin na. Ikaw una, mamaya. May iba dyan eh. Iba? Yan. So ito po yung Lundag Cave.
Hindi, mas malawak pa sa loob. Sabi ni Kuya Joshua, meron pa daw sa loob yan, malawak. Pero may susungin kasi hindi na tayo pumasok. Wag na. Kailangan gumapang para makapuntahan yung loob. Mas malawak yun sa loob doon. Try nating silipin. Mas madilim na. Tingnan mo. Madilim na. Susungin na. Ate, malawak na sa loob na yun. Malamig, no? Malamig. Yan, pumasok. Dito nagtatago ang mga sa gira ng hapon. Dati yung... Ang mga tao dito nagtatago. Dito daw po nagtatago yung mga Pinoy nung kapanahunan ng mga Hapon. So, dahil liblib talaga siya, sadyain. Doon. Hindi talaga At may siya labasan doon sa loob. Hindi nakalabas dito, mabalik. Merong lusutan sa kabila. Yung kuwebang ito. So, since sobrang dilim doon sa loob, hindi na natin itatry. Siguro sa susunod na lang, balik natin dito. Hanapin na natin si Kuya Joshua ulit. Joseph pala. Kuya Joseph. At syempre, sa uling araw natin sa Bohol, hindi natin pinalampas na masubukan ang Panglao Land Tour. Good morning! So ngayon, last day na po natin dito sa Bohol. So andito na ako sa Panglao. So mamayang tanghali yung flight natin pabalik na Manila. So sulitin na natin to. So ang gagawin natin ngayon is yung Panglao Land Tour. So as usual, nag-arkila na naman tayo ng motor. So meron ako nakuha na 350. Umpisahan na natin to. So bibili rin tayo mamaya ng pasalubong dun sa mga nag-aantay sa atin sa pagbalik natin ng Manila. Ayan, so medyo makulimlim yung panahon ngayon. Sana lang is umaraw para kahit papano may makuhanan din tayo ng drone. Kung saan man pwedeng magpalipad ng drone kasi malapit tayo sa airport. So meron lang yung kilometer radius kung saan pwede tayo magpalipad ng drone. Right? Una nating pinuntahan ang Bohol Bee Farm. Ito ay isang farm and resort kung saan mga organic ang kanilang tinatanim. Meron sila ditong restaurant, hotel, souvenir shops, bakery, at marami pang iba. Talang natin yung mga ilan sa produkto na makikita dito or mga activities, attraction dito sa Bohol Bee Farm. Yan. So, ang tatry natin is yung bestseller dito, yung Malunggay po. malunggay flavor. Ayan. So, medyo nagmo-moist yung yung lagay ng ice cream. Ayan. So, ito daw yung malunggay. Ayan. So, yung cone ng ice cream dito is gawa daw sa kasaba. So, trinainan din natin tikman yung ice cream. One of their best sellers, yung malunggay flavor. Lahat ng ice cream flavor nila is may halo ng honey. Okay na po. Check natin, no? Sarap. Yung ice cream nila, hindi katamisan. Tapos, creamy siya. Alam mo yung ice cream na parang nagme-melt agad siya. Medyo malambot yung texture niya. So, di ba may mga ice cream na kala mo medyo may pagka matigas. Hindi naman matigas. Siguro yung parang kapag nasa freezer siya, pag medyo napatigas siya, nagkaroon ng namuong mga yellow-yellow. So, ito iba naman siya. Parang lahat malambot yung part niya. So, ang sarap sa bibig. Creamy talaga siya. Creamy talaga siya. Dinaanan na din natin dito ang ilan sa mga lumang simbahan na kilala dahil sa ganda ng istruktura at disenyo. Yan ang The Wish Church at Panglao Church. Sa paligid naman ay matatanaw ang magagandang tanawin mula dito. Sumunod nating pinuntahan ang Hinagdanan Cave, isa sa kilalang atraksyon dito sa Panglao
na kung saan pwede kayong mag-swimming. Sadyang nakakamangha ang loob nito dahil sa mga kakaibang hugis ng mga bato, ang stalagmites at stalactites kung tawagin. Meron ditong 50 pesos entrance fee at karagdagang 75 pesos naman kung balak ninyo mag-swimming. At syempre, hindi makukumpleto ang pagpunta nyo sa Panglao kung hindi nyo bibisitahin ang Alona Beach. Ito na ata ang pinakakilalang beach destinations dito sa Panglao. Hile-hilera ang mga restaurant dito at iba't ibang establishmento. Sa Alona Beach, marami kayong activities na pwedeng gawin. Nariyan ang swimming, coral diving, paragliding, highland hopping, at kung ano-ano pa. At kung pasalubong naman ang hanap nyo, marami din ditong mabibilhan. Magtanong-tanong lang kayo sa mga residente dito at siguradong ituturo kayo sa mga lugar na pwede ninyong puntahan. Sa halos isang linggong pamamalagi natin sa Bohol, marami tayong mga bagong karanasan at mga lugar na napuntahan. Bawat munisipalidad o bayan nga dito ay meron tourist destinations na maipagmamalaki nila sa bawat turistang patutungo dito. Mapalad tayong masaksiyan ang mga ito at maibahagi sa inyo at sana ay naging inspirasyon din upang bisitahin ninyo ang probinsya ng Bohol. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating Bohol Travel Series at patuloy ninyo kaming suportahan sa paglilibot natin sa magagandang lugar dito sa Pilipinas. Follow and subscribe We Wonder PH sa aming Facebook, YouTube at TikTok accounts para sa mga susunod pa nating paglalakbay. Thank you and see you on our next videos.